Noong madaling araw ng ika-18 ng Marso taong 1976, isang malupit na sunog ang sumiklab sa Ozone Disco Club na matatagpuan sa Timog Avenue sa Quezon City. Puno ng mga bisita ang nasabing nightclub, karamihan ay mga kabataang mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan at kolehiyo na nagtipon-tipon para sa isang gabi ng kasiyahan. Nagsimula ang sunog sa ilalim ng mga kalagayan na masusing inimbestigahan pagkaraan. Napuno ng mga dekorasayon ang loob ng club, kasama na ang mga tinsel at plastic, na matutukoy na mga dahilan kung bakit mabilis kumalat ang apoy. Bukod dito, sobra-sobra ang bilang ng mga tao sa loob ng venue, na lumalabag sa kapasidad nito, at kulang ang tamang mga kalasugan panglaban sa sunog. Sa malupit na paraan, marami ang nasawi, mahigit sa 160 katao, at marami rin ang nasaktan. Kalakhan ng mga biktima ay mga kabataang estudyante na nagpunta roon upang mag-enjoy ng gabi, ngunit natagpuan ang kanilang sarili sa gitna ng malupit na apoy. Ang pagkawala ng mga kabataang buhay na ito ay nagdulot ng malalim na panggigilid sa buong bansa at nag-iwan ng maraming pamilya na nagdadalamati. Matapos ang trahedyang ito, lumaki ang alalahanin at galit ng publiko hinggil sa kalagayan ng kaligtasan sa mga pampublikong lugar at entertainment establishment sa Pilipinas. Ang sunog sa Ozone Disco Club ay naging simbolo ng isang mas malawak na isyu, ang kakulangan sa pagsunod sa mga regulasyon sa kaligtasan sa sunog at kakulangan sa paghahanda sa mga kaganapang ganito. Isinagawa ang mga investigasyon upang matukoy ang mga sanhi ng sunog at alamin ang mga responsableng indibidwal sa trahedya. Lumabas na pinabayaan ng pamunuan ng club ang mga pangunahing hakbang na pangkaligtasan sa sunog at alam nilang lumampas na sa kapasidad ang venue. Nagsagawa ng legal na hakbang laban sa mga may-ari at indibidwal na may pananagot sa kaligtasan sa sunog. Nagdulot din ito ng pagkakaroon ng pagkakaisa at pagkakawang gawa. Mula sa iba't ibang sektor at antas ng lipunan, nagkaisa ang mga tao upang magbigay ng tulong, suporta, at pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima. Ito ay panahon ng pambansang pagluluksa at pagmumuni-muni hinggil sa kahalagahan ng kaligtasan sa mga pampublikong lugar. Bilang resulta ng trahedyang ito, naganap ang mga makabuluhang pagbabago sa Pilipinas. Mas pinaigting ang regulasyon para sa kaligtasan sa sunog at paghahanda sa mga sakuna, at kinakailangang sumunod ang mga venue sa mas mahigpit na mga pamantayan sa kaligtasan. Nagkaroon ng masusing pagsasanay hinggil sa kaligtasan ang mga namamahala ng venue, na layuning maiwasan ang pagkakaroon ng mga trahedyang tulad nito sa hinaharap. Ang sunog sa Ozone Disco Club ay patuloy na ginuguniti taon-taon, bilang isang mapanagot na paalaala hinggil sa kahalagahan ng kaligtasan at ang pangangailangan ng maingat na pagmamantay sa mga pampublikong lugar. Ito ay nagsilbing isang pag-ikot sa kasaysayan ng Pilipinas, nagtulak ng mga hakbang upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya at maprotektahan ang buhay ng mga mamamayan.